Balitang malaki ang epekto sa patakaran ng Estados Unidos sa Rusya. Ngayong Enero 7, sinakop ng Estados Unidos ang dalawang oil tanker ng Shadow Fleet ng Federasyon ng Rusya, parehong nasa bandila ng Rusya. Lumabas na malapit sa isa sa mga nasakop na Russian tanker ay may dalawang barkong pandigma at maging isang submarino ng Federasyon ng Rusya na dapat sana ay nagpoprotekta sa barkong iyon. Nang sakupin ng mga Amerikano ang tanker, nanood lang ang mga sundalong Ruso, patunay na puro yabang lang sila. Ang kwentong ito ay dapat bigyang pansin. Sa totoo lang, ang luma, kalawangin at walang lamang tanker na Bella 1 na nagtangkang pumunta sa Venezuela para kumuha ng langis. Ngunit naging target ng Coast Guard ng Estados Unidos ay nagbago ng direksyon at nagtungo sa Murmansk, sa Federasyon ng Rusya. Habang tumatawid ito sa Atlantiko, nirehistro ulit ito sa Rusya at nagpadala ang Rusya ng mga sundalo para tumulong dito. Nang itaas ng mga Ruso ang watawat ng Rusya sa tanker, inakala nilang titigil na ang Estados Unidos sa paghabol, ngunit hindi iyon nangyari. Nilabag ng barko ang parusa ng United States kaya nagpasya silang hulihin ito kinabukasan. Pagkatapos nito, sinakop agad ng mga Amerikano ang isa pang Russian na tanker na iligal na ginagamit ni Putin sa pagdadala ng langis. Sa Kremlin, sinasabi nilang walang karapatan ang mga Amerikano sakupin ang mga tanker. May ilang mainit ang ulo sa Moscow na nananawagan pa nga na atakihin ang Amerika gamit ang ilang torpedo. Sabi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Russia, "Pakinggan nyo, palayain nyo man lang ang mga Ruso mula sa mga tanker na yan. Kahit yun lang ang gawin nyo." Sa totoo lang, lahat ng ito ay iligal. Sa kabuuan, iginiit ng mga Ruso na walang karapatan ang mga Amerikano na sakupin ang mga tanker dahil formal na itong naglalayag sa ilalim ng bandila ng Russia. Hindi ito napigilan si Trump at ang pinakanakakatawa ay ang litrato. Sa oras ng pagsakop ng mga Amerikano sa mga tanker, ang mga barkong Ruso at kahit ang isang submarino ay basta na lang nanood sa nangyayari. At ang rurok ng buong kwentong ito, diretsahang hiniling ni Trump sa mga autoridad ng Venezuela na tuluyang putulin ang lahat ng ugnayan sa Rusya at China. Ang pangalan ko ay Alexei Petsy. Sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode, mag-iwan ng kahit anong komento, at bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Petsy News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga agarang balita kapag may dumarating. Sisimulan ko sa pinakabagong impormasyon. Ang parehong barkong sinakop ng Estados Unidos ay may kaugnayan sa Venezuela. Nagpahayag si Kalihim Cristino M. ng panloob na seguridad ng United States. Ito ang kanyang sinabi. Sa dalawang operasyon na isinagawa ngayong madaling araw, ang Coast Guard ng Estados Unidos ay sunod-sunod at maingat na nagtulungan upang sumampa sa dalawang tanker mula sa aninong armada. Isa ay nasa Hilagang Atlantiko, isa pa sa pandaigdigang tubig malapit sa Dagat Caribbean. Ang dalawang barko, ang tanker na Bella 1 at ang motor na barkong Sofia ay huling namataan na nakaangkla sa Venezuela o papunta roon. At ayon kay Noem, ang mga tauhan ng United States Coast Guard ay nakipagtulungan sa kanilang mga kasamahan mula sa Department of Defense, Justice at Foreign Affairs ng United States gamit ang kanilang mga espesyal na kaalaman para isagawa ang mga operasyong ito at maisagawa ang dalawang ligtas at epektibong inspeksyon ng mga barko na may ilang oras lamang ang pagitan. Isa pa niyang sinabi, ang mga kriminal sa mundo ay binalaan na. Maaari kayong tumakbo pero di kayo makakatago. Hindi kami aatras sa misyon na protektahan ang mga Amerikano at pigilan ang pagpopondo ng narkoterorismo saan man ito matagpuan. Ayon sa kagawaran ng transportasyon ng Rusya, nilabag ng militar ng Estados Unidos ang internasyonal na batas sa pagsakop sa Russian-flagged tanker. Ayon sa ahensya ng Rusya, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea ng 1982, may kalayaan sa paglalayag sa bukas na dagat. Walang bansa ang may karapatang gumamit ng puwersa laban sa ganitong mga barko. Naalala ng mga Ruso ang internasyonal na batas.
pero hindi ito naging hadlang kay Trump. Ngayon, pag-usapan natin ang nangyari. Bandang tanghali sa Kyiv, sinimula ng Estados Unidos ang operasyon para sakupin ang tanker na Bella Isa na galing Venezuela sa kabila ng blockade ng Amerika at pinalitan ang bandila nito ng Ruso. Makaraan ang isang oras, iniulat ng European Command ng United States Military na ang tanker na Bella Isa na mula Venezuela na pinalitan ng pangalang Marinera at nagpalit ng bandilang Ruso ay naaresto sa North Sea. Ang barko na halos 2 linggo nang tinutugis ng mga barkong Amerikano ay kinontrol dahil sa paglabag sa mga parusa ayon sa utos ng federal na hukuman ng Estados Unidos. Ito ay nakasaad sa pahayag ng command. Isinagawa ang operasyon sa tulong ng kagawaran ng tanggulan ng Estados Unidos ayon sa utos ni Pangulong Donald Trump laban sa mga tanker na lumalabag sa parusa at nagbabanta sa seguridad ng kanlurang hemispero. Dito, dapat nating alalahanin na ang Moskova ay opisyal ng humiling noon sa Estados Unidos ng Amerika na itigil ang pag-uusig sa tanker na ito. Ilang araw na ang nakalipas, mabilis na inilipat ng mga Ruso ang pagpaparehistro ng barkong ito sa ilalim ng Rusya at idineklara na ito'y opisyal na barko ng mga Ruso. Kaya di umano'y hindi na ito sakop ng parusa ng Estados Unidos. Nagbanta pa ang Kremlin na ituturing nila ang pagsamsam sa tanker bilang isang kilos ng agresyon at iba pa. Sa unang tingin, parang umatras ang mga Amerikano dahil nagpatuloy sa paglalakbay papuntang Rusya ang barko. Kalaunan, nang naging malinaw na nagpost lang ang Coast Guard ng United States at ipinagpatuloy pa rin ang paghabol sa tanker. Nagpadala ang Rusya ng submarino at 2 barkong pandigma sa Atlantiko. Ngunit lumabas na nasa tabi lang ng barkong iyon ang mga barkong pandigma habang ito ay hinuhuli ng mga Amerikano. Wala silang ginawa, nanood lang ang mga Ruso habang sinasakop ng mga Amerikano ang kanilang tanker. Sinulat ng Fox News na di umano'y nahuli lang daw ang mga barkong Ruso, hindi sila umabot sa oras. Makikita sa larawan ng mga sundalong Amerikano na nandoon lang ang mga Ruso at lumitaw pa ang submarino nila, pero wala silang nagawa. Ayon din sa Financial Times, nagpunta sa lugar ng operasyon ang mga eroplano ng United States Air Force na Pilatus U-28 Draco at ang eroplano ng Royal Air Force ng United Kingdom na Poseidon Maritime Reconnaissance and Attack. Isa na maaaring gamitin para sa anti-submarine warfare at pagmamanman. Ibig sabihin, pinaramdam lang sa mga Ruso na mas mabuting huwag kayong makialam. Pwede kayong manood kung paano magtrabaho ang mga eksperto, pero mas mabuti nang huwag kayong kumilos. Basta manood lang kayo, tapos umalis na kayo, lumayo na kayo rito. Magkunwari kayong parang hindi talaga kayo nandito. At ayon sa mga kausap ng Columbia Broadcasting System News, nagpasya ang Amerika na sakupin ang tanker sa halip na palubugin ito. Kahit na pinag-isapan din ang ideya na palubugin ang barkong ito na hindi sumusunod sa utos ng Coast Guard. Noong Disyembre, sinakop ng Coast Guard at Special Operations Forces ng Amerika ang tanker na Skipper mula Venezuela sa bandila ng Guyana na kabilang sa Shadow Fleet. At ngayon, nagrereklamo na ang mga Ruso na ito ay isang garapal na paglabag sa international na batas ng Amerika at tutugon daw ang Moscow sa nararapat na paraan. Paano kayo iiyak? Ngayon, si Mashka Zakharova, ang tagapagsalita ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Russian Federation, ay nakiusap sa mga Amerikano na sana naman ay palayain na lang nila ang mga Ruso mula sa tanker na kabilang sa crew at tratuhin sila ng maayos. Nakalimutan na ng lahat ang tungkol sa tanker. Anong tanker? Atin ba yon? Sinabi ni Andrei Klimov ng Konseho para sa Panlabas at Pambansang Patakaran ng Russian Federation na kahit bago pa masamsam, anumang piracy laban sa barkong may bandilang Russia ay isang kaso sa bingit ng digmaan. Kung ang barko ay nakarehistro sa atin, naglalayag ito sa ilalim ng ating bandila sa internasyonal na tubig, may lahat tayong dahilan para ipagtanggol ang bahaging ito ng ating aktwal na teritoryo. Sapat ang ating mga paraan para dito, para siguradong hindi sila magtatangka. Oh, gaya ng nakita natin, puro salita lang si Klimov, pero sa huli, nasakop pa rin ang tanker. Dito ko ipapaliwanag kung paano inakala ng mga Ruso na maloloko nila ang mga Amerikano. Inilabas ang order para arestuhin ang tanker sa Amerika habang naglalayag ito sa ilalim ng bandila ng Guyana. Ngunit peke pala ang rehistrasyon nito. Maaaring arestuhin ng mga autoridad ang mga barkong walang rehistro at gumagamit ng peking bandila. Simula 2024 pinatawan na ng Amerika ng parusa ang tanker
dahil sa pag-export ng langis sa mga Iranian organization na tinuring ng Washington na terorista. Nang sinimula ng Coast Guard ng Amerika ang paghabol sa tanker na ito, naintindihan ng mga Ruso na maaaring talagang legal na masamsam ng Amerika ang barkong ito, kaya't mabilis nilang nirehistro ang parehong barko sa Russia at sinabi, "Pakinggan ninyo, hindi na ito Shadow Fleet, opisyal na barko na ito ng Russia." "Oh, itataas na namin ang bandila ng Russia." Binigyan ng Russia ng bandila ang barko kahit walang formal na beripikasyon at umaasa silang titigil na ang Amerika sa paghabol sa tanker. Pero nabigo ang planong ito. At hindi pa nga lumilipas ang kalahating oras, may bagong balita na agad. Sinakop ng Amerika ang oil tanker na Sofia sa Latin America. Nasa ilalim ito ng bandila ng Panama at nagdadala ng langis mula Venezuela papuntang China. Bakit ko nasabing parehong pag-aari ng Russia ang dalawang barko? Dahil tinutulungan ng Russian Federation ang Venezuela na iwasan ang parusa ng Amerika. Karaniwan, tumatanggap ng jurisdiksyon ng Russia o naglalayag sa ibang bandila ang mga oil tanker, ngunit bahagi sila ng Shadow Fleet ng Russian Federation at nagdadala ng langis ng Venezuela. Sa ganitong paraan, inilalabas ng Rosneft ang langis mula Venezuela at ibinebenta ito bilang langis ng Russia o kahit anong bansa, sa kasong ito, Amerika. Hindi sila naniwala kaya nagpasya ang Amerika na harangin halos lahat ng langis mula Venezuela. Dagdag pa, sinabi ni Pete Hegseth ng Pentagon na ipagpapatuloy ng Amerika ang pagharang sa Shadow Fleet na nagdadala ng langis mula Venezuela. Ayon sa kanya, patuloy na ipinatutupad ng Amerika ang blockade sa mga barko ng Shadow Fleet na ilegal na nagdadala ng langis mula Venezuela. Para pondohan ang ilegal na gawain, ninanakaw ang mga pondo. Ang mamamayan ng Venezuela ay papayagan lamang na magsagawa ng legal at lehitimong kalakalan ng mga enerhiya, ayon sa kung paano ito tinutukoy ng Estados Unidos. Walang pakialam ang mga Amerikano kahit nagpadala ang Rusya ng submarino at dalawang barkong pandigma para protektahan ang tanker. Hindi na naman umubra ang pagbabluff ni Putin, pero simula pa lang ito. Ngayon, hiniling ng administrasyon ni Donald Trump kay Delcy Rodriguez, ang pansamantalang presidente ng Venezuela, na paalisin sa bansa ang Rusya, China, Iran at Cuba, pati na rin putulin ang lahat ng ugnayang pang-ekonomiya sa mga bansang ito. Ayon ito sa mga impormasyong nakuha ng ABC News mula sa kanilang mga mapagkakatiwalaang source. Sabi pa nila, kailangan pumayag ang Venezuela sa eksklusibong pakikipagtulungan sa mga Amerikano sa pagmimina ng langis at bigyang prioridad ang Estados Unidos sa bentahan ng mabigat na langis. Kailangang tuparin ng mga autoridad sa Latin America ang mga kondisyong ito bago sila payagang magmina ng mas maraming langis ng Washington. Ayon sa isang pinagkukunan, sinabi ni kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio sa isang closed-door briefing kasama ang Kongreso noong Enero 5 na maaaring pilitin ng Washington ang Venezuela na gawin ito dahil puno na ang kanilang mga oil tanker. Binanggit ni Marco Rubio na may ilang linggo na lang ang Caracas bago ito maging walang kakayahang pinansyal kung hindi nito maibebenta ang mga reserba nitong langis. Nauna nang sinabi ni Donald Trump na ipapasa ng pansamantalang pamahalaan ng Venezuela sa Amerika ang hanggang 50 milyong bariles ng langis at ayon sa kanya, ibebenta ang hilaw na materyales na ito sa presyong pangmerkado. Siya rin ang magkakaroon ng kontrol sa pondo para matiyak na magagamit ito para sa mamamayan ng Venezuela at Estados Unidos. Sa madaling sabi, kontrolado na ng Washington ang pamamahala, kaya narito ang mga Ruso. Inayos nila ang submarino at pwede na nilang kunin at dalhin pabalik. Dito na muna ako titigil. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!